mga kapatid, isa rin pong itong paalala na sinasabi niya, let us contend for the faith which was once delivered unto the saints. Paalala ko po, sino yung mga santong ito? Sa lahat po ng mga kumilala sa Panginoon, sila po ang tinatawag na santo. Kaya po sa panahon natin ngayon, we are also considered saints. And just a correction, kasi po pumunta ako sa mga patay within this week, pag may mga namamatay, ang sagot nila, another angel daw ang natanggap ng Diyos sa langit. Paalala ko po, ang mga mananampalatayang tumanggap sa Panginoon ay hindi po sila nagiging anghel sa langit. Sila po ay nagiging santo pa rin at anak ng Diyos. They are still the Son of God, they are still the saints in heaven, but they will never be an angel. Iba po yung creature ng angel. At angels are not even a race. Hindi po sila nadadagdagan, hindi sila nababawasan. Ang dating parang, according to the explanation in the Bible, they are a company. Kung anong deklarasyon na bilang nila noon hanggang ngayon, yun ang bilang nila, maliban na lang nung nag-revolt si Satan, si Lucifer. No, naalala po ninyo nung nag-declare siya ng lahat ng I will be, lahat ng ninais niya na nakikita niya sa Panginoon, hiningi niya, o sabi niya, hinangad niya sa puso niya. Ano nangyari? Ibinagsak siya ng Panginoon kasama ang 1/3 of the angels. And up until the present time, meron pa rin pong 3/4 na existing according to the number that is declared in the Bible bilang ng mga anghel. Pero wala na pong naidadagdag doon ng mga Kristiyano. Amen? Palala ko po, hindi po tayo nagiging anghel. Minsan mukhang anghel lang. Pollen. Pollen angel. Ano ibig sabihin nun? Mga pollen angel, mga kapatid, mga bad angel po yun. Pag sinabi, uy, mukha kang angel. Yung pollen. Huwag po kayong matuwa doon, mga kapatid. Ibang klaseng anghel yun. That's not a good angel. Pero paalala ko po, yun lang, naririnig ko palagi, ginagamit din sa Facebook. Please be aware, we will never be an angel. We will be the saints. We will be heirs in the family of God. Mga tagapag-mana po tayo, kasama ng mga Israel, co-heirs tayo eh. So ano man natatanggapin nila, yun din natatanggapin na. Bakit? Anak kasi tayo ng Diyos. Hanggang sa pagdating natin sa langit. Amen? And we will be brothers and sisters. Nagtatanong, hanggang sa langit, asawa? Parang hindi po. Sa langit po mga kapatid, wala nang asawa. Ang asawa na lang na dideclare sa langit is the church and the Lord Jesus Christ. Pero yung mag-asawa, pero yung pong mga mananampalataya, we will all be brothers and sisters in Christ. Amen? Andiyan pa po, church? Medyo naboburden ako dun sa mga katwiran. Minsan mananampalataya pa ang nagpo-post. Kaya sabi ko, let's make that clear. Baka akala nila yun ang tinuturo natin. Nagiging angel tayo pag tayo namatay. At tayo mag-asawa pa rin forever hanggang sa langit. Hindi po totoo yun, mga kapatid. We will be brothers and sisters in heaven.